Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayong araw, marami ho akong natanggap na mensahe, na ang sabi nila, nagbago na daw si Rachel, Maraming mga supporters ng Rochelle ang nag-message sa akin at di ko alam kung bakit nila ako mini-message ng ganun, na nagbago na raw yung bata. So, maghahanap tayo ng pwedeng matanong na mga taga rito, na mga nakakasama ni Rachel. Tatanungin natin kung talaga bang nagbago si Rachel, kung talagang merong malaking pagbabago sa ugali, sa ugali, sa mga ginagawa, sa mga gawe or pakikitungo sa kanila. Tingnan natin kung talagang merong katotohanan yung At nandito si Pading Probinsyano, nasa duyan siya doon sa kubo. Pwede natin siyang matanong, siya lang muna ang ating tatanungin. Ayan. Puntahan natin si Pading Rene at nandito siya sa kubo. Magkausap pala yung magpadi. Ayan, kausap pala yung magpadi. At itong kubong ito gagawin namin itong studio. Ayan, Padi. Oy, Padi. Diyan ka pala, Padi. Oo. Pwede Pading paabala, may interview lang kitang konting minuto. Ay, maalis muna ko. Baka mabala ko kayo. Ay, walang problema. Padi, tungkol pa saan yung Padi? Itong ko lang kay Rachel. Okay, Nini, bakit? Anong nangyari? Ang marami kasi Pading nagme-message sa akin ngayong araw na sabi ang daming mga kumbaga mga bubuyog na bumubulong-bulong, na si Rachel daw ay nagbago na. Ay, ano pa ding masasabi mo kasi ikaw lagi ka namang nandito, lagi ka namin kasama. Ano ba yung sinasabing pagbabago? Ay, unang-una ay yan, salungat yung mga sinasabi nila nagbago na. Unang-una kasi si Nini, si Rachel ay talaga sa pamilya, kumbaga focus talaga siya sa kanyang pamilya. Gusto niyang matulungan yung mga pamilya, yung kapatid niya, yung tiyuhin. Kumbaga family first muna bago yung iba. Kaya sabi nilang nagbago, hindi po nagbago si Rachel. Ganun pa rin ang pakikitungo ng tao. Nagbago lang yung ibang tao na tingin nila kay Rachel ay nagbago, Pero si Rachel hindi po siya nagbago. Ganun pa rin ang kanyang ugali, humble pa rin. Kahit minsan nga pagka nag-ano sa akin, nagchat-chat na ganito Kuya Rene, gito ganyan. Pinapayuhan ko siya. Sabi ko mas marami pa yung blessings na darating sa iyo, basta patuloy lang yung pagiging mapagpakumbaba, maging humble lang kumbaga. Ay, opo, sabi niya nga ganun sa akin sa reply niya. At syempre, unawain din natin na kumbaga yung kanyang ginagawa ay simultaneous, yung sabay-sabay. Ay pag-aaral, andyan yung pagbablog, andyan yung pag-i-edit ng kanyang vlog, siya lahat kumbaga yung tawag niyan, yung pagre-review, di ba? So taliwas ho yung sinasabi ng iba, lalo pa yung may napapanood ako pa din na ibang nag-upload na mga taliwas ho yun, hindi yung totoo na nagbago si Rachel. Walang katotohanan yun. Subukan nila pumunta rito. Lahat naman dito, welcome palagi kahit sinong pumunta At makasalamuha nila yung tao o yung pamilya Morales. Wala akong nagbago dito. Lahat ho sila ganun pa rin. Walang pagbabago. Ay kung nagbago sila, di dapat wala na ako dito sa totoo lang. Wala, ganun pa rin. Walang pagbabago. Tapos pa din isa pang katanungan. Meron kasing kumakalat na screenshots na si Rachel daw hindi pumapasok sa mga GC. So ano pa ding masasabi mo pa din sa bagay na hindi niya pagpasok sa mga GC? Kasi kahit ako personally hindi rin ako pumapasok sa mga GC dahil hindi ko naman talaga mapupukusan yung pakikipag-usap. Ang mahalaga kasi para sa akin alam ko kung anong nangyayari sa community kaya nandun ako sa GC. Diba? Ikaw pa din, ano pa din sa palagay mo na yung opinion nila na hindi raw pumapasok si Rachel sa GC? Unang-una kasi yan pa din, ito ang aking opinion ko lang din. Si Nini, hindi talaga pumapasok sa GC yan dahil nga, di ba, busy sa school. Pag-uwi galing school, syempre, andyan lahat yung mga iniisip niyan, yung turo ng teacher, yung mga assignments, yung mga re-reviewin. Di ba, busy yung bata. Tapos pagdating pa dito, magbablog pa. Mag-iisip kung anong maiko-content para lang mapasaya kayo, para lang mapanood ninyo ng maayos. Mag-i-edit pa. Mag-i-edit pa. 'Di ba? Mag-i-edit pa. Hindi ho madali 'yan. Ilang oras ho ang bubunuin bago ho 'yan matapos yung pagbablog, pag-i-edit, pagre-review. Plus yung kaya nga may live siya araw-araw, 'di ba?
Minsan nagla-live siya ng hating gabi. Minsan nagla-live siya ng mas maaga pa. Kumbaga yung time niya, wala siyang fixed na oras. Kasi nga, yung oras niya ho ay binabalance niya. No? Kung mayroon siyang bakanting oras, doon siya nagla-live para ma-update ho kayo. Para ma-interact ho yung mga viewers. No? Ma-update kayo sa kanyang mga ginagawa. So, hindi na ho siguro kailangan na pumasok pa ng GC. No? Siguro kung may time man siya na pumasok ng GC, ay yun lang ho. Pero sa ngayon siguro, sana maunawaan natin na talagang ang kanyang oras ay busy yan. Kahit si Dudong Ruel, alam ni Dudong Ruel yan. So, ang ibig mong sabihin pa yung pagla-live ni Rachel, yun na yung pakikipag-interact niya sa Yun na mga yun. sa mga nasa GC sa mga solid Oo. Rochelle supporters, ano? Di ba lagi niyang binabanggit? Shoutout po sa mga solid Rochelle, sa lahat po ng may mga grupo na nakapalibot dito sa Rochelle community. Shoutout po. Kaya nga yun yun ang the way na ninini para parang nakapasok na rin siya sa GC. Oo, kumbaga yung pagla-live niya parang in general niya na In general kinakausap, na. hindi na per GC Oo. kasi wala siyang time para makipag-usap nga sa GC dahil Oo, kasi ilang GC busy. Busy talaga. Hindi niya ho kayang pagsabayin yan, yung oras na yan. Hindi niya ho kayang talaga sa totoo lang. Ay, sinasabi niya si Dudong nakapasok sa GC. Oo, si Dudong kasi hindi man si Dudong nag-aaral. Full time naman talaga yung kanyang pagbablog. 'Di ba? Kaya ho nakakapasok si Dudong sa GC. Oh, ganun pa man, no? So, parang yun na rin yun, yung representative ni Nini. Doon sa GC, si Dudong. 'Di ba? Tama ba yun, Pade? Oo. Oo. Kaya yun, sana maintindihan at malawakan yung pag-unawa, yung pag-iisip ng mga solid supporters ng Rochelle, sana wag ho kayong tawag niyan, magsawa. Ayan, at wag ho kayong magtampo. Kung hindi man ho nakakapasok ng GC yung tao, sana unawain na lang. Kasi ang obligasyon ni Rachel, yung kanyang task po dito sa kanilang pamilya, sobra-sobra ho. Hindi ho talaga biro. Pag kayo malagay sa sitwasyon ni Rachel, iwan ko lang. Parang siya yung magulang dito. Oo, lahat. Parang siya na yung, kumbaga sa isang company siya na yung, kumbaga siya yung nagpapaikot, nagpapatakbo. Yun na yun. Tayo tamang Empleyado. nagbibigay payo. Nagbibigay payo. Kung ano mga dapat niyang gawin pag pinanghihinaan na ng loob. So Oo. nandiyan lang po kami, nagpapayo kami. So hindi ho ibig sabihin na kumbaga parang tawag dito, yung sabi parang umangat lang daw sa buhay Ay mali yun. Yung nagkaroon lang ng kaunti sa buhay o umangat, naging ganyan na yung pag-ugali. Hindi ho, hindi nagbago. Hindi ho ninyo kasi nakakausap personally o hindi na ninyo napupuntahan. kumbaga hindi lang talaga kinakaya na ng oras kasi Oo. fully loaded talaga sa araw-araw Sa mga gustong kausapin si Rachel na pupunta dito. Pag nandito talagang humaharap, nakikipagkwentuhan. Nakita niyo naman sila Ate Mina, 'di ba? Nakikipagharutan pa nung talagang ganun ho si Rachel. kinikiliti pa niya si Ate Mina. Tumatabi pa siya sa higaan. Oo. Ganun. Ganun siya. So sa ngayon, sana maunawaan natin, no? Siguro pag nagka-graduate niyo ng pag-aaral, tapos sabihin niyo pa rin ng ganyan na hindi mapasok sa mga GC o ano man, o hindi kayo binibigyan ng attention, ay doon na kayo magsabi na ganyan. Pwede anong may papayo mo sa mga nagsasabing nagbago na siya at Ang may papayo ko lang dyan ay wag naman manghusga, wag naman maging judgmental, no? Wag naman tayo masyadong kumbaga idiin talaga natin yung tao sa o wag naman sobra. Hindi naman nagbago. Kung gusto po ninyong puntahan o kausapin, punta ko kayo dito. Wala akong pagbabago. Hindi na ninyo lang kasi napuntahan dito at na-update, no? Oo. Yun. Kumbaga dapat kung magko-komento merong personal knowledge. Mayroon. At saka mag-imbestiga muna bago ho maging manghusga. No? Ganun yan. All in all si Rachel para sa'yo na bata. Si Rachel, napakabait. Napaka-responsable sa kanyang pamilya. Oo. At iniisip niya talaga ang kanyang pamilya. Sa totoo lang. Mapalakaibigan, no? Madaling malapitan kung may mga problema ka. O kung may ka man sa advice na mga ganyan, no? Madaling lapitan si Rachel. Oo, mabait. Yan Padi. Maraming salamat Padi. At base pa ay malinawan itong mga nambabash doon sa bata yung mga sarado ang isip. Ayaw, Padi. Ayan. So maraming salamat po. Yan po ang naibahagi sa atin ni Pading Rene na sa pagkakakilala niya kay Rachel. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo at ingat din kami.
God bless us all po.